All right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa nangyari dito sa isang vlogger na content creator noong last August 6, 2025 ay may mga ginawa siyang karumal-dumal na hindi niya ginalang ang religious group, which is dinuraan niya ang holy water na nakalagay po doon sa entrance ng isang simbahan. Nakaraniwan kapag pumapasok po tayo doon sa entrance mismo ng main entrance ng simbahan Katoliko, ay may makikita kayo doon na parang isang ceramic bowl na kulay puti na naglalaman ng konting tubig. Indicate na kapag ikaw ay papasok sa simbahan ay magbibendisyon ka sa sarili mo, and then yun yung tinatawag na holy water. Pero unfortunately, may isang content creator na nagkupal at gumawa siya ng sarili niyang trending sa social media para mapansin kung gaano siya katarantadong nilalang. At ang ginawa niya dito is dinuraan niya ang holy water na nag-cause po ng matinding disturbance sa simbahan nung nalaman nila na dinudura na pala ang kanilang holy water sa entrance ng simbahan. Nagngangalan nito na si Teen Medalya, isang content creator, at ginawa niya ito, hindi ko alam kung para sa clout, kasi kung nakita ko yung kanyang Facebook page ay hindi naman ganun kaganda yung mga content, pero pinopromote ni Meta, mga ka-plastic. Hindi ko alam kung bakit mga bobong vlogger sa Pilipinas ay pinopromote ni Meta. Yung mga kagaya nating mga content creator na nagbibigay ng mga impormasyon, concern at about sa mga nangyayari sa social media ay hindi pinopromote ni Meta Facebook, even sa YouTube. Bagkus hindi sinusuportahan ng mga tao o mga kababayan nating Pilipino or all over the world. Uso na ngayon sa YouTube ang dubbing, na kahit na nagtatagalog ako, at the same time ay dadab ng YouTube sa pamamagitan ng artificial intelligence. So nag-upgrade na si YouTube. So hindi natin pag-uusapan yon. Ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa ginawa ni Teen Medalya, na talagang karumal-dumal ang kanyang ginagawa at hindi nakakatuwa na durain mo. Kahit pasabihin mong hindi ka solidong deboto ng isang Katoliko, pero wag mo namang gawin na ganito, na binabastos mo ang kultura ng mga Pilipino. So sabi sa comment, sabi dito sa caption ng News 5, nag-wish lang daw siya. Paliwanag ng content creator na si Teen Medalya na nag-wish siya umano sa dumura na lalagyan ng holy water sa St. John Baptist Parish Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Kumuha ako ng sobre, tapos binalik ko kagad, tapos tumingin ako sa holy water kasi nag-wish ako doon sa holy water. Sad ni Teen Medalya. So, kapanipaniwala ba yon? Ipapakita ko sa inyo yung video kung talagang kapanipaniwala ang kanyang ginawa. Pero bago yon, sabi dito ni Kinlo Caraba Silas Supera, it's so easy to deny things than just to protect your reputation if you have some. But the evidence is very clear showing that you had done. However, if you want to deny everything for your own good, do it. But one thing I'm sure of, the God is always watching you. Totoo yun, mga ka-plastic. Hindi mo man may amin sa sarili mo na ginawa mo yung mga katarantaduhan na yun, pero nakikita ka ng mata ng Diyos sa mga lahat ng ginawa mo. Pero ito, panoorin natin yung video na nagba-viral sa social media, na kung saan ay talagang walang habas niyang dinura ang holy water na ang tawag niya doon ay wishing well.
Kita mo? Malinaw na malinaw, mga kaplastik, yung ginawa niya, mga kaplastik. Di ba? Anong tawag doon? Na tumungo ka at bigla kang ay, may sound pa nga na parang indikasyon na nandura ka eh. Di ba? Yan ba yung sasabihin mong nag-wish ka lang? Pumunta ka lang ba para mag-trending? Pumunta ka lang ba sa simbahan para mapansin ka ng mga tao at lumaki ang iyong platform, mga kaplastik? So, ulitin natin yung video. Tumatawa pa nga yung kasama niya eh. Indikasyon na alam ng kasama niya na may binabalak siyang di maganda from the start. Even yung kumukuha ng video, tuwan-tuwa. Diba? Alam nila yan na may balak na silang gawin yan dahil for the views, for the cloud. Diba? Mga kaplastik. Sinubukan kong bisitahin ng kanyang content, kanyang page. Pero ito po yung lumabas sa kanyang ito, Facebook page with 118k followers. Akalain mo yun, tarantadong nila lang nakahakot ng ganitong kalaking followers na wala namang laman ang kanyang mga content. So dito, tanong nakita ha, tinatag siya ng mga netizens, mga kaplastik oh. So ibig sabihin, naka-profile siya. Once na tinatag mo ang isang content creator, kapag profile mode, ay lalabas yon sa iyong profile. Yan, marami nag-mention sa kanya at lumalabas mismo sa kanyang Facebook. Yan, tulad ni Irene. Ano? Si Annalyn Vlogs. Ang sabi pa niya dito, classmate niya po itong si Tin Medalla. Na hindi niya akalain na gagawin niya ito sa kanyang vlog. At ngayon, wala akong makita sa kanyang mismong Facebook page yung eksaktong video na ito, bagamat binuran na po niya, mga kaplastik. Maging ito, mga netizens, tinatag siya. Kaya nakikita sa mismong Facebook account niya yung mga pinost niya. Pedro Maulas. Natag din siya. Dami nagtatag sa kanya na talagang maraming galit sa kanyang netizens sa ginawa niya. Para magalit kayo, mga kaplastik, i-report nyo tong page ni Tin Medalla. Kung gusto nyo mabura yung channel na ito, ang gagawin nyo lang naman pindutin nyo lang ang 3 dots sa bandang kanan and then i-report niyo na meron siyang ginawang tinatawag na parang hinaras yung kultura natin, mga kaplastik. Pwede nyo naman i-option yun Maraming option doon na related doon sa ginawa niya para mabura na tong Facebook account ni Christine Medalla, mga kaplastik. So meron siyang opinion na in-interview siya ng TV5. Wait. Ito po yung interview sa kanya ng News 5, mga kaplastik. At tingnan natin kung talagang sincere siya at nagsisisi siya sa mga ginawa niya. Panoorin natin. ano talaga yung pinakaginawa mo doon sa may holy water? So, anong una nangyari? Kumuha ka ng sobre. Opo, kumuha ako ng sobre, tapos binalik ko agad, tapos tumingin ako sa holy water kasi ang meaning doon, nag-wish ako doon sa holy water. Yun na yung meaning ko doon. Anong pinagdasal mo o winish mo doon sa holy water? Matupad ko lahat ng pangarap ko kahit na sa buhay ko hindi perfecto, ganun. Sa mga content ko, laswa-laswa na, bro. Wala akong magagawa kasi kailangan kong kumita ng pera. Kailangan niyang kumita ng pera kaya dumura ka, no?
Ba't kailangan mo humiling? Eh, nasa iyo na ang lahat. Monetize yung Facebook page mo, malamang kasi 116,000 followers po yan. At madalas, malaki ang views mo. Or else, malamang nagmi-million views din ang channel mo. Ano pang gusto mong hilingin? Pero lingid eh, parang hindi ganun yung pangyayari dun sa video eh. Narinig nyo naman ng dalawang tenga ninyo, mga kaplastik, na may tumatawa rin na nakumukuha ng video habang ginagawa niya yung karumal-dumal na aktibidades dito sa ospital, ay sa ospital tuloy, sa simbahan, na tumatawa yung mismo kumukuha ng video. Which means, alam niya ang gagawin niya. Diba? Alam niya mismo, exactly, kung ano yung gagawin ng taong ito. Na hindi naman talaga mag-wish siya. Ba't ka mag-wish sa holy water? Di ba magbebendisyon ka lang doon at magdadasal? Na gusto mong gumanda buhay mo pero tinura mo. Diba? Anong sabi ngayon ng lolo't lola mo dyan, ng mga kaibigan mo? Dito ko rin po nakita na may mga kaibigan na hindi talaga totoo, ganun. Ang dami nila. Hindi lang talaga yung kaibigan na stay sa akin ngayon. Kasi natatakot ako kasuhan ako. Ayoko makulong. Ayaw mo pala makulong eh. Ba't mo ginawa? Dahil sa ginawa mo, talagang tatalikuran ka ng mga kaibigan mo. Diba? Kahit sino naman tao, iiwasan ka. Hindi dahil sa mapapahamak sila kapag kasama mo siya o kasama ka nila. Yun ay dahil sa ginawa mo na binaboy mo lang naman yung holy water ng Katoliko. Sino matutuwa nun? Kahit nanay mo, tatakwilin ka eh. Na makikita sa video na tumatawa pa nga yung nagkukuha ng video eh. At the same time, ikaw rin. Na tumutog pa nga yung pagkadura mo sa wishing well na sinasabi mo. Ngayon, sasabihin mo ay mga hindi ka tunay na kaibigan. Iniiwan ka ng biglaan. Natural, iiwan ka niyan. Buti sana kung ginawa nila is iniiwan ka in the good way. Ginawa mo lang yung tama pero iniiwan ka. May katwiran yun. Diba? Kalokohan nga naman. Wala naman ako kinamang masama. Nag-video lang ako pero hindi ko dinalaan yun doon. Wala akong ginawang masama. Wala daw ginawa. Nako. Tingnan natin yung comment kung ano yung sasabihin nila. Notoriously offensive to religious feelings. I came across news report which needs Misamis Occidental Church closer after vlogger spit holy water pond. Allegedly, a female vlogger spotted the holy water while doing her videos inside the church. Kasi pwede ka kasing makasuhan yan. Malicious mischief. Tapos, cybercrime. Kasi pinost mo pa sa Facebook page mo, which is binura mo rin naman para hindi madagdagan yung kaso mo. Pero huli na ang lahat eh. Dahil ang mga netizens, mabilis pa sa kidlat yan. Once na ilalabas mo pa lang yung video, may naka-download na yan na kopya. Hindi lang isa, kundi libo-libo na kopya. Para may pamukha na sa mukha mo, sa pagmumukha mong inayupak ka, na gumawa ka ng mga ganitong bagay, mga kaplastik. Totoo naman yun, mga kaplastik. Once na ikaw ay content creator, responsibility mo na lahat ng ipinopost mo sa social media, make sure na hindi ikaw ay maapektuhan maging ang pamilya mo o mga kaibigan mo. Natatalikuran ka talaga on the spot dahil nga, siyempre, sino ba naman matutuwa sa ginawa mo after you done it? Diba? Na ginawa mo ang mga gaganong bagay. Tapos gusto mo, may sasandal sa iyong kaibigan. Hindi naman po pwede yun.
Malay mo, baka madamay pa sila dahil sisihin mo sila. Ganito kasi, inano ako niyaya mo ako na gawin natin itong mga bagay na ito di ba? Yan ang mga iniwasan nila na kahit wala naman talagang katotohanan. Sabi nga ng mga netizens, is up to you yan. Defensive mechanism mo yan. Sasabihin mo talaga sa mga madla na wala kang ginawang mali, pero kitang-kita naman ang video na meron kang ginawang kalokohan. Diba? Mga ka-plastic. Dahil dyan, ganito ang ginawa ng mga kaparian sa kanilang simbahan. Mga ka-plastic. Yan. Sinara nila ang kanilang simbahan dahil sa pangyayari yun. Tulad, Bishop. Ayun, bitaw mo ang mga gamit. Wala na mga bayong dari, ang bayong magagawas. Meron ako nabasang comment dito Ang ganda ng message. Pero wala na dito Pero ang magandang solusyon dyan, kasuhan na lang po at tanggalin na po yung Facebook page ni Teen Medalya. Kasi para mga katulad lang nila Boy Tapang, Yana Vlog at kung sino-sino pa mga vlogger na kupal na nagpipiling empowered sa social media na suddenly binura ng Facebook Meta ang kanilang page dahil sa pagmamalabis sa kanilang mga ginagawa nilang content. Sana bisitahin nyo lang naman yung Facebook page ni Teen Medalya at i-report nyo po immediately para sa gayon na hindi na po siya makagawa pa ng kanilang karumal-dumal na content na kagaya nito na maging ang mga kaparian ay naalarma kasi isipin mo kung meron kang sakit na TB. Ano ang maaaring mangyari na once na makahawa yan yung ginawa mong pagdura? Let's say wala kang sakit na TB ang laway kasi ay punong-puno rin ng bakterya yan. Imagine mo, may mga kasunod kang hihipo ng pan at ilalagay nila sa noo, sa dibdib, kaliwa at kanan na balikat. Tapos makikita mo, tawa ka ng tawa, nakikita mo yung mga pumapasok na mga deboto na yung dinuraan mong pan ay sinasawsaw ng ibang tao ng kanilang mga kamay para magpabindisyon, diba? Isipin mo yun. Kung wala ka man sakit, may bakterya naman ng ating laway, talagang magkakasakit ang mga tao. Diba? It's a devastating naman, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion, humahaba na rin. Sana itong mga ganitong vlogger ay pumukaw sa mga netizens na once na may makita kayong ganito mga content na hindi na nakakatuwa, ay i-report nyo po immediately yung kanilang page para mawala na sila ng kabuhayan at hindi na po sila makagawa pa ng mga katarantaduhan dito sa social media para gawing katatawanan ang kanilang mga ginagawa. Malay mo, may mga bata rin naman kasing nanonood sa kanya na pamamarisan din kasi nga iisipin ng mga bata ay maganda pala itong idea, no? Hindi ko naisip na pwede palang durain yon, diba? Pwede palang dumura doon, diba? So, ganito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sulan, laging nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit Commentary Video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all
para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.